Importante ba talaga na dapat meron tayong pangarap sa buhay? Importante ba na dapat meron tayong one big dream, one big goal? Yung tipong LeBron James level, bata pa lang siya, alam niya nang gusto niyang maging elite professional NBA basketball player. Or Magnus Carlsen level, bata pa lang, alam niya na yung mga bagay na nai-enjoy niya, which is yung chess, na pinaglaanan niya ng oras at panahon. Or Luffy level, bata pa lang, alam niya na gusto niya maging hari ng mga pirata. Kasi some of us, and lalo na yung mga bata na kaka-moving up lang, recently, yung mga elementary na ka-graduate lang ng grade 6 and senior high, and maybe kahit ikaw na 30 na, 40, minsan tinanong tayo ng parents natin, ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? Ano yung gusto mong maging paglaki mo? And some of us, hindi natin masagot yun. Isa na ako dun. Here's what happened to me. Grade 6 ako, pag-graduate na ako ng grade 6. So, before graduation, tinawag ako ng advisor ko. Naman, halika dito. And then she asked me, ano yung gusto mong maging, ano yung pangarap mo sa buhay? Hindi ko makakalimutan to. Kasama ko si mama ko nun. And then, sa loob-loob ko, unang reaction ko, hindi ko alam. Stack up yung utak ko. So, lumingon ako kay mama. Ano gusto kong maging ma? Ano yung gusto kong maging? Then sinabi ni mama, di ba si papa mo electronics? Then, yun yung sinabi ko. Gusto ko pong maging electronics engineer. And guess what? Hindi talaga yun yung gusto ko. Wala akong idea talaga. Hindi ako tulad nila LeBron James, ni Luffy, o Magnus Carlsen. Hindi ko alam kung ano yung career path ko. Hindi ko alam kung ano yung mga na-enjoy ko, mga na-career. And then college came, and graduate ako sa kurso na computer education, and guess what? Tama ka. Hindi rin yun yung aking pangarap or dream career. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na magkumpuni ng computer at magturo sa isang class. Ang nangyari is, pinili ko lang yung computer dahil number 1, in demand yun dati. Number 2, mahilig ako sa computer games. So, inisip ko na, pag nasira yung computer ko, ako na mag-aayos. Ako na rin mag-assemble. And then, 8 years and counting na akong nagtuturo. And until now, I am still not sure ano yung aking pangarap sa buhay. Hindi ko pa rin alam yung aking one big dream. But I wonder, importante ba talaga yun? O pwede namang wala yun? In psychological perspective, sabi nila, setting goals in right circumstances can make a person happy and contented sa buhay niya. And actually, I also read, hindi ko alam kung nabasa ko or narinig ko, this is a beautiful analogy about goals, and it goes like this. Imagine mo merong isang white empty room, and dun sa loob ng white empty room na yun is merong isang scientist, and yung isa is yung subject, yung pinag-e-eksperimentuhan. So,
Yung scientist is meron siyang dalawang experiment. Meron siyang, kumbaga, dalawang command. So, first experiment, sasabihin niya dun sa guy, walk on a straight line kahit saan mo gusto, direction. So, naturally, ang sasabihin ng guy, iisipin niya, straight line kahit saan, okay, sure. So, syempre, mag-umpisa siya maglakad on a straight line sa direction na gusto niya. And then, itong scientist na to, harangan niya yung path nung guy. So, syempre, ang reaction ng guy, oh, you blocked me. What's next? So, that's the first experiment. The second experiment is, itong scientist, uutusan niya yung guy, walk on a straight line, but this time, patungo dun sa corner na yon. Walk on a straight line towards that corner. So, syempre, sasabihin ng guy, straight line, papunta dun sa corner. Okay, sure. So, syempre, mag-umpisa siya maglakad toward that straight line, toward that corner. And then, itong scientist na to, haharangan niya yung path ng guy. And then, syempre, naturally, magtataka yung guy, oh, hinarangan mo na naman ako. What the heck? So, meron siyang two options this time. It's either lumihis siya ng konti dun sa upuan at i-break niya yung rule na walk on a straight line, or pwede niyang hakbangan yung upuan patungo dun sa goal. So, ang idea ng analogy na to is kapag meron kang goal, gagawin mo lahat eh. Magiging creative ka. Gagawa ka ng mga creative solutions patungo dun sa goal mo. Marami ka man mga pagsubok patungo dun sa goal mo, malalampasan mo dahil gagawin mo siya ng paraan kasi may goal ka. And napakagandang analogy nun. And isa pa sa advantage na pagkakaroon ng goal is naiiwasan mo yung distraction. Kasi, say for example, ang goal mo is maging isang vlogger. So, ano yung activity na gagawin mo kung gusto mo maging vlogger? Siyempre, magsasalita ka sa harap ng camera, so yun lang yung activity na ipapractice mo. Marahil araw-araw, ma-avoid mo yung distraction. Mag-ML ka ba kung gusto mo maging vlogger? No. So, kapag may goal ka, alam mo yung activity na dapat mong gawin. So, masasabi natin na importante na magkaroon ng goal. Pero, I want to argue na hindi kailangan na sobrang laki ng goal mo. Hindi kailangang Luffy or LeBron James level yung goal na isaset mo. Here is what happened to me. So, I had so many tiny goals. And isa dun is, I wanted to try 3D animation. Take note, try. I want to try 3D animation. And so I tried it for 6 months. Nung una na-enjoy ko siya kasi alam mo yung feeling ng kapag bago sa'yo yung isang bagay, may novelty eh. Yung alam mo yung pagbago, may enjoy mo siya. Nagtagal lang yun for 2 weeks and after that, struggle na yun sa akin. And I realized, hindi talaga sa akin yung 3D animation. And then, natapos ko yung goal na yun. And gumawa na naman ako panibagong goal. I want to try boxing and Muay Thai
I tried that. Ang problema lang, walang malapit dito ah, na gym dati. So, kailangan mo pang bumiyahe papunta dun sa Imus. Hindi pa ako sa Imus nagtatrabaho nun. So, kailangan ko mag-travel. So, that's one of the struggle. So, talagang ginawan ko ng paraan kasi gusto kong subukan. And then, ito lang yung gusto kong i-highlight. Once na na-achieve mo na yung goal mo, na-try mo na mag 3D animation, na-try ko na mag Muay Thai, boxing, na-try ko na mag photography, you have to stop once na naabot mo na yung pangarap, yung small goal na yun, na-achieve mo na, you have to stop and reflect and ask yourself, na-enjoy mo ba yun? Kung oo, why? Why did you enjoy it? What about it yung na-enjoy mo? And having tried all those activities, teaching, vlogging, driving, lahat-lahat yun, I realized that I enjoy sharing these stories. Kaya siguro kapag nagkaklase ako, 70 to 80% of the time, nagkukwento lang ako. Siyempre, related dun sa topic. And then the rest of the time, activities, quizzes, and then, yeah, activities, performance task. So, I enjoyed that. And beyond that, hindi ako sure kung ito na ba yung aking one big dream. Hindi ako sure kung ito na ba yung gagawin ko habang buhay. Is this my one big life purpose? I'm not sure. Hindi ko alam. But one thing na sigurado ako is I am enjoying this. I am happy and contented. I could do this for free. Ayun, isa rin yun sa mga question na dapat mong itanong. Will you do this for free? Para malaman mo na para sa'yo talaga yun. Will you do this for free? Do you enjoy this? And ano yung na-enjoy mo about that particular activity? So now, gusto kong tanungin kayo. Nag-try na ba kayo ng maraming mga or iba't ibang mga activities or hobbies? It could be hobbies, hindi naman kailangan career. And sa mga activities na yun, may na-enjoy ka na ba? And why do you enjoy those activities? I-comment nyo naman sa comment section para meron tayong interaction para malaman ko kung parehas tayo. So, that's where I'm at. I'm still in the process of discovering ito na ba yung aking life purpose? Ito na ba yung aking one big dream? Pero honestly, hindi ko pinangarap to, but is this my calling? I don't know. I'm not sure.
Pero I'm enjoying this. Ikaw, ano yung na-enjoy mo right now?